Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kawalan ng ngipin, pagkalamya, pagiging mahina itong ating presidente bilang secretary sa Department of Agriculture. Okay, bakit masabi ko na napakahina ang kanyang leadership? More than mga 1 week na nagsalita siya, nag-announce siya na ang buying price ng palay itinaas na 23 pesos na ang pinakamataas. Pinakamababa 19. So that was a week ago. Televised pa nga talagang nirelease ng PTB4 o RTBM Malacanang. Talagang public announcement na itataas ang buying price ng palay para makatulong tayo sa mga farmers. May pundo. Nandyan pa ang pundo ng NFA pambili ng palay direct from the farmers. At ito, malaking tulong na rin sa farmers. Kaya lang ngayon, dito, nabasa ko sa Philippine Star na balita, nagre-reklamo ang mga farmers. Mabuti na lang at merong grupo ang mga farmers na ipapaabot nila kagad ang kanilang hinaing. So, isang grupo itong Federation of Free Farmers na ang pangulo nito ay walang iba kundi si Raul Montemayor, dating Agriculture Secretary. So, ano ito, may dating. Alam niya ang kanyang ginagawa. Galing na siya sa Department of Agriculture. Salamat at mayroong Mr. Montemayor na gumagabay sa mga farmers natin, nagiging boses ng mga farmers. So ito, na-interview ng Philippine Star itong presidente ng Free Farmers Group. Nagrereklamo na ang grupo dahil yung utos na itaas ang presyo 23 pesos hanggang ngayon hindi pa rin na ipapatupad. Nasa yung dating buying price pa rin nila, 16 pesos pa rin. So anong ibig sabihin nito? Kung ako ang presidente, example, naging commander din ako Once na nag-announce ako ng aking desisyon, okay, i-release yung pondo na yan. Sabi ko, tungkol sa pera Conference, i-release. Pagkatapos ng conference, tatawagan ko na, papalo upin ko na yung aming budget officer o finance officer na i-release mo na. Ganon ako. Sir, ganito. I'll give you this one until tomorrow. I-release mo na. Hindi ako titigil hanggat hindi matutupad yung decision ko. Ganon yung aking style. Ano pa? Yung pag-uwi-uwi ng mga sundalo. Kasi ang policy namin sa sundalo, ang hirap yung pag-uwi. Nung commander ako sa field, awang-awa ako sa mga sundalo, hindi nila mabisita yung kanilang pamilya. Ako naman ang commander, sabi ko, I will violate kasi may policy ang army tungkol sa pag-uwi. Kaya lang sabi ko, never mind the policy, ako ang mananagot. Kung walang combat operation, more than one half pa uwiin nyo. Basta meron lang maiwan sa detachment na maggwardya. Para happy ang lahat. Pauwiin nyo, mas marami. Nako. Tatawagan ko ngayon yan. Nako. Mabilis pa sa alas 4. Tinupad na nila kasi uuwi na Dapat ganon. Ang natutunan namin sa serbisyo is 1% order
99% supervision. Ganon kami. Hindi tapos ang trabaho yung nag-order lang. Kagaya ng Pangulo, nag-announce. Okay, mga 1 minute announcement niya sa TV. Kailang malam yan dating pag ganun siya, pangiwi-ngiwi pa eh. Wala man lang kadating-dating na 23 na. Ako personally na maligaya. Kasi magandang presyo na rin yon 23. Ngayon, dito sa Philippine Star, ito, farm gate price of fresh palay remains low at 16 per kilo. At the National Food Authority has yet to issue guidelines for the 23 per kilo buying price of NFA. What? Guidelines? Ang Pangulo nga nag-announce na. Ano pang guidelines? Hindi ko maintindihan itong gobyerno natin. Pag ako ang nandyan, talagang may titirhan yung mga taga-NFA kung ako ang secretary. Nag-announce na ako na 23 ang kilo. 1 week na ang nakakaraan. Hanggang ngayon, di pa rin tinutupad. So, anong masasabi nyo sa leadership ng Department of Agriculture Secretary? May dating ba? May astig ba? May asim? Wala. Kaya yon yung kalamyaan. Ibang-iba, kung si Tatay Digong pa, grabe, pag nagsalita yon may konting fear factor eh. Sample na lang, yung sa airport noon, yung tanimbala, hindi naman siya nagpunta ng airport, wala lang. Parang ambush interview, parang normal lang. Sige, magtanim kayo ng bala, kung hindi, pakain ko sa inyong bala. Ganun lang, yung, tapos yung dala yung mukha niya may konting lisik ng mata, pakain ko sa inyong bala. Tingnan nyo, yung panahon ni Tatay Digong, halos walang nangyaring masama, very insignificant, yan sa airport. Ngayon, ano yung pinaka-latest? Nako, ninakaw ang $300 galing sa isang Chinese tourist. Tapos, sinubo, nilunok pa. Anong klase itong gobyerno natin? And that all, ang lahat niyan boils down to weak leadership. Kaya, sana naniwala tayo. Kasi sinasabi na ni Tatay Digong no na BBM, weak leader yan, spoiled yan. Noong una, hindi ako maniwala eh. Kaya lang, nung nagtaka ako, nung pinalabas yung Made in Malacanang, diba, project yun ni Senator Amy at Derek Darryl Yap, si PBBM, balita, ayaw daw niya yung gano'n. Ang ipinortray na BBM doon is, irresponsible na BBM ang naiportray doon. Lumalabas ngayon. Walang when it comes to agriculture, let me be clear. Kasi, bakit pagdating sa agriculture, malamya ang Pangulo? Pagdating naman sa ibang aspects of governance, lalo na dito sa problema natin sa West Philippine Sea, in dealing with China, yung pambubuli, okay naman siya, matapang naman siya. Not an square inch of territory hindi natin pwedeng isurrender kahit kanino man. Yan ba, ang tigas, ang tapang, may dating, yung mga ganong statement na nangyayari naman. Sinamahan niya ng aksyon dahil kumiling siya sa Amerika, ang Amerika natuwa, ibinuhos naman ang suporta sa atin. Ako nakikita ko yung isang EDCA site malapit sa aming bahay, yung Lumbia Air Base. Nako, ang laking development, magiging malaking Air Force Base ang Lumbia Airport. Pag natapos, nandyan niya yung mga jet fighters ng US handang dumipensa o lumaban kung magkaganon man.
Tapos binibigyan tayo na ng mga yung pinaka-latest, yung bagong Cessna reconnaissance plane. Bago yun hindi second hand, na may satellite image capability. Makikita niya na kung anong nangyari sa West Philippine Sea. Yun ang magandang performance ng ating administrasyon, na sana ganito rin ang mangyari sa Department of Agriculture. Kaya lang, taliwas marunong lang magsalita ang presidente when it comes to agricultural concerns, kulang sa aksyon. Meron pa ngayong umaga nag-distribute na naman siya ng bigas sa Trias, Cavite, yung smuggled rice na na-confiscate sa Zamboanga. So, nag-distribute siya sa Zamboanga, mamaya nag-distribute na naman siya sa Cavite, the same smuggled rice. Pinagmamayabang niya na dapat bilisan ang pag-present ng mga documents. According to law, 15 days ang time period ng may-ari ng bigas magpakita ng papeles. Ngayon, ang gusto ng Pangulo, 7 days na lang. Okay naman, mabilis. Kaya lang, ang palagi kong tanong, bakit hanggang ngayon, hindi nila masabi-sabi sino yung may-ari ng confiscated smuggled rice sa Zamboanga? Bakit hanggang ngayon tahimik sila sa pag-file ng kaso sa may-ari? Anong ibig sabihin nun? Speculations lang ang atin dahil wala silang tahimik sila. Ang akin, speculation ko, ang may-ari nun untouchable. Merong godmother. Yung godmother niya, takot ang ating Pangulo, hindi niya kaya. Dahil babatukan siya ni godmother. Kayang nangyari, wala, usapan, sige, dahil walang papeles, kunin ang bigas, kailang wag nyo siyang pailan ng kaso. Yes, ma'am. Ganon. So, wala, super lamya itong ating Pangulo pagdating na sa agriculture sector. Sana bitiwan mo na, Mr. President, ang pagiging boss sa Department of Agriculture at ibigay mo na sa isang matino kung mahal mo ang mga farmers. Sa ngayon, hindi. Hanggang kailan masunod yung utos mo, yung announcement mo na maging 23 pesos na ang buying price? 1 week nang nakakaraan, hanggang ngayon wala pa rin. Pinaghihintay mo ang mga farmers to. Anong klase kang presidente? Konting aksyon naman, konting dating, konting tapang. Bawal yung sobrang mabait kung ikaw isang leader.